Hey mga brods, ito na nga po, Benny Boatwright Jr. is back sa SMB dahil binabalita na nga and sa report sa mga spin.ph na itong December ay healthy na nga daw mga kabrods. Ito pong si Benny Boatwright Jr. Ang dami na nga ng reports na ito ng SMB, sinasabi nila he should be healthy by now dahil sinasabi nga sa reports yung ito pong Achilles surgery na ito po ni Benny Boatwright Jr. ay last year pa ito mga kabrods. Well, kung matatandaan, siya lang naman ang nagbigay ng Commissioner's Cup champion sa SMB last year mga kabrods. Ito pong si Benny Boatwright Jr. And alam ko nga January na mga brods, 2025 na, and dito gusto na nilang ipalit ito pong si Boatwright dito kay Jobari Narcisse. Well, gusto nga daw nila talagang bigyan ng chance ito pong si Narcisse dahil ito nga pong si Benny Boatwright Jr. hindi pa nga daw nasagot mga kabrods dahil gusto na nga nilang pabalikin, gusto na nga nilang dito iparehab ito pong si Benny Boatwright, kaso hindi pa rin nasagot mga kabrods. Pero ang huling message ni Boatwright sa kanila ay magiging ready na siya this December, kaso January 1, 2025 na tayo mga kabrods eh. So ito na nga, malapit na. Kasi ito pong si Benny Boatwright, ito pong 6'10" na talagang nagbigay ng kampyonato sa SMB. Malaking bagay ito mga kabrods. Dahil tatlo na ang pinalit ng SMB, di ba? Unang-una, Quincy Miller, Torren Jones, tapos ito na si Jobari Narcisse. So sa tatlong yan, walang-wala pa rin sila kay Benny Boatwright. Syempre, iba pa rin kapag nabigyan ka talaga ng kampyonato. Katulad na nga lang ni Chris McCullough and itong si Benny Boatwright Jr. na nagbigay ng kampyonato sa SMB. Sa ngayon kasi ang SMB, medyo, yun nga mga bros, nag-aalangan pa sila. Nagpalit na nga sila ng coach, di ba? Coach Leo, biglang binalik. Tapos pangatlong import na. So, pandagulo-gulo ng SMB dahil kapag wala na naman si John Marfado, pag na-injured na naman ito mga bros, hirap na naman sila manalo. Palagi silang nadepende kay John Mar. Kaya ngayon, sa import sila dumedepende mga kabrods dahil hindi na nga nasusunod ito pong mga sistema ng SMB kung paano manalo every game dahil nalilito sila from Coach George Gallant system to Coach Leo Austria agad. Kaya ito pong si Benny Boatwright Jr. alam na nila kung paano gamitin ito at kung paano umiscore. Ito pong si Benny Boatwright, scorer naman talaga ito mga bros, gaya na ginawa niya nung last year's Commissioner's Cup. Kaya hindi rin naman natin masisisi ang SMB kung bakit nila pinipilit na ibalik ito pong si Boatwright Jr. mga kabrods. Talagang worth it kasi kung ito ibalik mo, eh malay mo mga brods, another championship na naman ang maibigay niya sa SMB dahil hindi naman natin masisisi ang SMB dahil gusto talaga nila na magkampiyon every Commissioner's Cup dahil sila ang ma-advantage dyan, lalong-lalo na't may Junmar Fajardo pa sila. Kaya worth it kung si Benny Boatwright ay babalik na mga kabrods. Sa ngayon kasi nasa US ito, nasa ibang bansa mga kabrods, hindi nga pa rin nagre-reply sa mga contacts ng SMB management mga kabrods. Malay natin nagre-ready na at nagpe-prepare na ito para bumalik dito sa Pinas at maglaro sa SMB dahil siya lang naman ang hinihintay mga kabrods eh. Talagang ready ng SMB na gamitin na naman ito pong Benny Boatwright Jr. na ito, kaso nga lang wala pa. Siguro nga inihintay na lang ni Benny Boatwright yung kanyang 100%, yung willingness niya, yung kanyang conditioning ng katawan para maglaro ulit ngayong 2025. Siyempre, nagdaan ba naman ang Pasko at New Year? Kailangan din niyang magpahinga and makasama ang kanyang pamilya. Kaya ngayong 2025 na January na, ay dito nyo na makikita siguro mga kabrods ang pagbabalik ng isang Benny Boatwright Jr. So magandang news ito sa SMB dahil babalik na ang kanilang champion import na nagpakampyon last year sa Commissioner's Cup. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Balitaan nyo na ba ito pong ginawa or pinost nito po ni Mr. Snow Badua? New Year pasabog, can you stand the taste of champ boy? Happy 2025 everyone. Yan nga pinost ni Mr. Snow Badua at alam naman natin Stan Hardinger and JP Eram ang tinutukoy niya dito mga kabrods. Bali-balita nga maski sa spin.ph na ito pong si Stan Hardinger ay kursunada pala talaga ito ng TNT Tropang Giga at handang bitawan ang isang JP Eram. Pero nung nakita rin naman ito ng Hinebra mga kabrods ay parang naalarma rin sila na gustong ibalik si Stead. Ang kaso nga lang si Stan Hardinger parang ayaw nang bumalik mga kabrods dito po sa Hinebra, kaya itong si JP Eram ang pwede na lang kunin. Dahil ito nga si Eram ay mapupunta sa Terra Firma Jeep. Well, ayaw din naman ni JP Eram na mapunta na naman sa mga ganitong farm teams
mga kabrods, gaya ng nangyari sa kanya nung Kia, di ba? Kaya ito pong si Aram mga kabrods ay alam naman natin na hater talaga ito ng mga Ginebra fans dahil nga sa kanyang pag-aasar at inasar pa siya ng iyakin ng mga Barangay Ginebra fans nung nagkampiyon ang TNT last conference sa Governor's Cup. Kaya nga ito pong si JP Aram ay alam naman natin, malaki rin naman ang naitutulong nito maski sa TNT Tropang Giga, kaya nga sila nag-champion last season mga brods. Di ko nga alam bakit nga lang talaga iti-trade ng TNT ito alang-alang lang kay C. Stendel. Di hamak naman na mas malakas ang bulldozer na si Stan Hardinger sa ilalim kaysa sa isang JP Aram na palagi na lang natutumba. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra San Miguel na syempre gustuhin man nila si Sten pero ayaw na rin ni Sten sa kanila. Syempre wala na silang magagawa doon mga kabrods. Kaya ito pong si JP Aram na ang pwede na lang makakuha via 3-team trade. So ito na ang si JP Aram pwedeng mapunta sa Ginebra at si Sten mapupunta sa TNT. Pero syempre pag-iisipan pa nila kung sino yung kupunan na isang mai-involve sa 3-team trade na ito. Alam naman natin marami nang naibabalita na si JP Aram ay kursunada rin talaga ito ng Barangay Ginebra San Miguel pagkatapos ngang nakukulangan sila sa big man position, lalo na si Japet Aguilar lang pinakamatangkad sa kanila na 6'9". Wala nang iba mga kabrods dahil sina Isaac Go na si 6'9 lang din naman ang mga height niyan, 6'8", di ba mga kabrods? Kaya kailangan din nila ng isang 6'9 din na isang JP Aram mga bros na makakatulong din talaga sa ilalim. Well, alam naman natin, ang Ginebra fans ayaw na ayaw kay JP Aram, pero pag naging kakampi mo na ito, ay maganda rin dahil 'di ba? Malaki rin ang naitulong sa TNT at talagang nahirapan din dito si Japet Aguilar last season sa kanilang championship round. Kaya nga ngayong New Year's January 2025 na tayo mga kabrods, ang dami ng mga trade reports and rumors na umuungol ngayon, lalo na itong si JP Aram ang nauna and si Sten. Kaya itong si JP Aram, once na makuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong 2025 mga kabrods, ay lalakas talaga sila dahil hindi rin naman natin minamaliit ang isang JP Aram na kahit sinasabi nating iyakin ay malaking naitutulong nito. May outside shooting ito mga brods na big man, may galaw rin sa ilalim, and yun nga ang ganda ng stroke na ito. And sa depensa, maasahan mo rin kahit sabihin nating natutumba-tumba ito, talagang binubuwis buhay niya yung kanyang sarili katawan para nga maablangka yung bola. Maski import nga, hirap din dito sa stretch arms ng isang JP Aram mga bros. Kaya maganda, at kung makakuha ito ng Ginebra ay malaking maitutulong talaga nito sa ilalim, lalo na si Japet ay may katuwang na. Dahil yun nga, yung mga ibang big man na gusto ng Ginebra ay hindi pa nagre-respond yung mga ibang kupunan na gusto nilang ipag-trade. Well, si Sten sana kaso wala mga brods, ayaw na ni Sten pala sa kanila. May tampo na, kaya si Aram sigurong pwede pa mga kabrods, at kung makuha ito ng Ginebra, tsak talaga na hindi na mahirapan sa big man position ang Ginebra at may kapalitan na si Aguilar. At isipin nyo yan, bumalik pa si Isaac Go. So maganda na ito sa ilalim ng Ginebra mga kabrods. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, JP Aram to Ginebra, mas lalakas ba sila? Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.